Isang mapagpalang gabi po ng ating pasasalamat, pananalangin para sa ating Panginoon na talagang tunay at tapat sa ating buhay. Siya ang sa ating nagligtas. So, walang dapat maging dahilan na hindi tayo magkaroon ng joy sa ating puso. Dahil ang Diyos tapat na nagkaloob sa atin ng kanyang buhay. Siya yung Diyos na nagligtas sa atin. Kaya, papurihan po natin ang ating Panginoon. Jesus saves. Tayo po tayong lahat. Sing above the battle strife, Jesus saves, by His death and endless life, Jesus saves, sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves, sing in triumph on the tomb, Jesus saves, give the winds a mighty voice. Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves. Purihin po ang Panginoon. Nakakaupo na po. Muli po tayong umawit ng Send the Light. There's a call comes ringing o'er the restless wind. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are songs we sing. Send the light, send the light, send the light. The
Indeed, our Lord Jesus saves. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po sa Colossians chapter 1, verses 15 to 20, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be the preeminent. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell. Verse 20, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. Patuloy po natin purihin ang Panginoon sa ating pananalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, puno ng awa at ng biyaya. Salamat, Ama, sa kalakasan na binigay niyo po sa bawat isa upang makadako kami sa lugar na ito at sama-sama ka naming purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala at pagtuturo na ibinibigay niyo po sa amin sa araw-araw. Salamat sa lahat ng katapatan na aming nararanasan sa aming pangangailangan, sa lahat ng bagay na aming ibinapanalangin sa inyo. Salamat sa lahat ng inyong kasagutan. Tunay, Panginoon, na ikaw ay mabuti, tapat at hindi ka nagbabago. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy naming itinataas ang inyong dakilang pangalan sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat tumanggap ng mataas na papuri. Dalangin namin, Ama, ang aming pananambahan ngayong gabi. Tulungan mo po kami na maging malinis ang aming intensyon, ang aming mga puso ay maging dalisay. Dalangin namin na mapalakas namin ang mga kapatiran na idinako mo sa lugar na ito. Dalangin din namin ang taong gagamitin mo upang maipahayag ang iyong salita. Dalangin namin na ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na pumuspos sa Kanya, gayon din sa bawat isa sa amin na makikinig ng inyong salita. Nawa, Panginoon, matuto kami at magkaroon ng pagbabago sa buhay ng bawat isa. Naaalis kami sa lugar na ito na pinagpala mo hindi lamang sa aming pisikal, kundi higit lalo sa aming spiritual na kondisyon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng panalangin na patuloy na inyong dinidinig. We pray, Lord, na ang gabing ito ay maging pagpupuri lamang sa inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Yan. Sabi rin po sa Colossians chapter 2, verses 6 to 7, Therefore, as you received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. So, kung meron daw pong taong mapagpasalamat, walang iba kundi yung bawat isa na niligtas ng Panginoon. Kasi araw-araw, yan, nararanasan po natin yung kanyang kabutihan at katapatan. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahapon nag-start na po yung aming face-to-face tutorial. Yan, salamat sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng kwarto, ng lugar kung saan pwede naming i-meet yung mga bata. Salamat sa Panginoon sa mga estudyanteng ibinigay niya. So after 2 days, yun, salamat binigyan niya kami ng 20 students. And sa biyaya ng Panginoon, alam ko na siya ang patuloy na magdadagdag since ito yung week na orientation week pa lang naman. So next week pa yung iba na nagsabi mag-start na lang sila next week kasi wala pa silang ginagawa. And salamat sa Lord dahil siya lang naman talaga yung kumikilos upang matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. And alam ko na hindi lamang isa, dalawa, kundi marami, lahat tayo pinagpala ng Panginoon. So gamitin po natin ang time na ito upang siya ay mapapurihan at ma-encourage din natin yung iba na patuloy na magtiwala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa lahat.
Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa aking mga anak, sa aking mga apo, sa pag-iingat po niya. Gayon din po si Kyle sa kanyang pagdadrive. Maraming salamat po sa Panginoon at sa amin po ni Doc Lisa sa clinic, sa pagbibigay niya ng mga pasyente. At salamat po dahil natutuwa naman sila after. At kanina po, hindi po namin alam. Kaya totoo na pag ang Lord ang kumilos at humipo sa'yo. Kasi po may isa po kayong pasyente na kwentuhan lang po nung una. At nakwento niya po kasi na nung bata daw siya, matigas ulo niya, diba sabi niya, salbahi siya. Tapos hanggang sa kwentuhan po ng kwentuhan, hindi namin alam, nag-end kami sa, nag-witness na kami, nawi-witnessan na siya. At salamat po sa Panginoon, nung una po dami niyang tanong, madami siyang tanong. Tapos po, sabi ko, yung pinaliwanag namin yung kaligtasan, maiksi ang buhay natin, hindi natin alam, baka bukas lang, wala na tayo. Nag-isip po siya, talagang nag-iisip siya. At dami niyang tanong na, pag tumanggap ka, may naging Kristiyano sa amin, tinapon niya daw yung mga santo. Yung kasi, yun po pinaliwanag ko sa kanya. Bakit tinapon din nilang pinamigay, sabi niya. Sabi ko sa kanya, ikaw ba kung may pagkain na sira, hindi mo makakain, ipamimigay mo ba? Nag-isip siya. Kaya salamat po sa Panginoon hanggang si Doc Lisa habang naggagawa, dumadaldal din, nagsishare din na nag-share ng kanyang testimony. Nakakatuwa po dahil ang gaan ng pakiramdam. At natuwa kami, kanina po kasi dapat may pasyente pa kami na susunod. Hindi po dumating. Kaya sabi namin, binigay talaga ng Lord. Talagang pinlalo ng Lord yung yung kalahating araw po, siya lang po ang pasyente namin. Samantalang nung mga nakarang araw, 2 o'clock na po kami nagla-lunch. Minsan 2:30 pa. Kaya salamat po sa Panginoon, masarap sa pakiramdam na mayroong isang kaluluwa na tumanggap at naakay mo sa Panginoon. Salamat sa buhay din ni Doc Lisa, na after nag-testimony siya dun sa nakakatuwa po, ang dami-dami niyang tanong. Kaya purihin po ang Panginoon, napakabiyaya ng araw na to para po sa amin. Binabalik ko po sa kanya ang papurit pasasalamat. Mapagpalang gabi sa atin lahat. Purihin po ang Panginoon dahil binigyan po ko ng lakas ng loob to testimony kung gaano kabuting katapat ang Panginoon sa buhay ko po, na kung saan ay andun po yung willingness and boldness sa pagpapagamit ng Panginoon. So purihin po ang Panginoon dahil hindi po aksidente na ako po ay napunta sa Saudi Arabia na isa pong OFW na DH. Dahil may purpose po pala ang Panginoon na magagamit po kong instrumento sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, nais ko pong i-testimony sa inyo yung kabutihan, yung katapatan, pagbabago ng Panginoon sa buhay ko po. Na kung saan ay talaga pong ang Lord ay kasama po natin, kung saan man po tayo naroon. So, nais ko pong i-testimony yung kasama ko po na isang DH din po na talaga pong binigay ng Lord na struggle o gulayat ng buhay ko po. Dahil nakikita niya po sa buhay ko yung pagkakristyano na kung saan ay lagi ko po siyang pinagpipray na baguhin siya ng Panginoon dahil parang si Pablo po yung inuusig siya yung pagsishare ng salita ng Panginoon na kung saan ay sabi niya, magpipray ka na naman kasi may isinasalian po ko ng GC sa Saudi ng mga OFW karamihan sa iba't ibang lugar. So, madaling araw po yun 12 ng madaling araw po doon. Dito is 5 AM. So, pinaka-donwas na po namin. So, yung kasama ko na yun, sobrang pag-uusig po sa akin. So, ipinagkatiwala ko po sa Lord. Sabi ko, Lord, sana ay maranasan din mo ng kasama ko yung habag at biyaya mo po na makakilala sa iyo. Sabi kong gano'n. At purihin ang Panginoon dahil sa pag-uusig niya po sa akin ay talaga pong kumilos ang Lord sa buhay niya na kung saan ay binago din ang buhay niya na sa ngayon ay ginagamit na rin po siya.
nasabi niya nung una is, ate, patawarin mo ko kasi inuusig kita sa pagpipre mo sa akin, sa pagpipre ng employers natin. Yung pala ay malaking bagay yun na para makapagbalik loob ako sa Panginoon, makapagsisi sa kasalanan ko, sabing ganon. So ngayon po purihin ang Panginoon sa kabuting katapatan niya dahil nagagamit na po siya sa mga GC po namin, sa pamilya niya sa Pilipinas na kahit siya ay malayo po. And then may dunwas po kami every morning po dito ng 5 AM ay kasama pa rin po siya. And then ang isa pa pong testimony ko, yung isang kasamang po namin na Muslim din po. Ang tagal ko pong pinag-pray po yun, 2 years and a half. And then bago po ko maka-flight po dito, purihin ng Panginoon dahil napatanggap ko rin po siya na kinilalala niya ang Diyos na tagapagligtas na kung saan ay, ang sabi niya, salamat Ate Melanie kasi nagamit kang instrumento upang mabago din yung buhay ko. So, sa Diyos pong papuri, yung pala po ay talagang ang Lord ay nagagamit po tayo. Actually, di ba, alam niyo po yung Pastor Desler, nandito po ko ganitong kasalita. Dahil po sa biyaya ng Lord, binigyan po ko ng mentor. Ang pangalan ng aking mentor ay si Jay Lopez, na isa pong Batanggenyo, na siya po ay may kapansanan, naka-wheelchair, wala siyang na-aksidente po siya. Siya po ay ginamit ng Lord sa akin upang ako po ay mapalago. So, ini-encourage po ko, lahat ng mga daing ng puso ko, bukod sa Panginoon ko po idinadaing sa Kanya. And then, andun po yung ups and downs sa paglilingkod sa Panginoon, pero purihin ng Panginoon dahil yung mentor ko na yun ay andun yung kanyang boldness and willingness na nais niya pong mapalago po ako at magamit po ko sa kakaluhati ng Panginoon. Actually, dito po sa ating dono, ito pong gawain po natin, sabi ko, kasi tawag po namin sa kanya is tatay. Tatay, magte-testimony po ako. Sabi ko, testimony kita bilang aking mentor na talaga pong ginamit ka ng Lord na isa pong nabibless po ko doon kasi may mga ibang pastors po, hindi sa lahat ng pastor ay sinisiraan ko, kundi yung mga pastor na kung saan ay hindi lahat po ng pastor andun yung willingness nila na kami ay pagtiyagaan na turuan, pagtiyagaan na ibahagi ang pag-share ng salita ng Panginoon. Yung mentor ko na po yun talaga as in na natutuwa po, nagagalak po ako kasi andun yung kanyang encouragement sa amin bilang bagong mananampalataya. Sabi niya, salamat Ate Melanie kasi sa pagtsatsaga ko sa inyo, andun yung nagagamit ka na sa iba't ibang lugar na magbahagi ng salita ng Panginoon. Sabi niya ganon. So, sa Diyos po ang papuri sa lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan dahil alam po namin na yung pagsubok na yun ay isa pong paraan upang tayo po ay lalong mapalago sa pananampalataya. And then, salamat sa Lord sa pag-iingat niya po ng 2 taon at 5 buwan sa pagtatrabaho ko po sa Saudi na kung saan ay kasama ko ang Lord, anuman yung kalagayan ko, alam ko po na sinasamahan ako ng Lord na hindi niya po ko iniwan ni pinabayaan. So, salamat din sa Lord sa pagprotekta niya po sa akin sa eroplano. Purihin po ang Panginoon dahil nagamit mo muli ako sa ng Panginoon sa eroplano na kung saan ang nasirang ko po ay isa pong iglesia ni Kristo na napatanggap ko rin po. So, ang sarap po ng pakiramdam na kapag si Lord yung binahagi mo, yung kabutihan ng Panginoon, talaga pong ang Lord ay nag-glorify sa buhay po natin bilang mananampalataya. So bago po kami lumapag yung eroplano, nag-thank you po siya na salamat ate. Sabi niya, lagi naman po ako mag-pray. Ang hirap po siyang noong una, sabi niya pong ganun, ate, nag-pray na po ko eh. Saka, sorry ate kasi iglesia ni Kristo ako. Hindi ako ganyan na sabing ganun. Siya born again, sabi niya. Sabi ko naman sa encourage ko po siya, sabi ko, hindi man po inaano po ng Lord yung religion. Ang tinitignan po ng Panginoon yung relasyon sa Panginoon, sabi ko. So, purihin ang Panginoon dahil andun yung pagtithank you niya na ipanalangin po siya. Na siya po ay humihiling ng panalangin na kung saan ay mabago din ang tuluyan ng kanyang buhay. So, salamat sa Lord sa provision din niya po na kung saan ay mula nung sinurrender ko yung buhay ko sa Panginoon, talagang andun po yung pagbigay ng kalakasan, ng pag-iingat. Andun yung hindi siya nagkukulang sa amin. So, salamat sa Lord dahil sa isang buwan na pag-stick ko po dito na
pagbabakasyon is hindi nagkulang ang Lord sa amin na andun yung sunod-sunod yung pagpapala na hindi ko po inaasahan. Ganun po pala, Pastor, no? Kapag ang Lord binahagi mo, ang pagpapala na po palang darating sa iyo. Na nagugulat ka na lang, Ate Melanie, may Gcash ka dyan, padadalan kite. sabi ko na-overcome po ko sa Panginoon dahil hindi ko po ina-expect yung mga ganun na darating na pagpapala na kung saan ay hindi talaga nagkukulang ang Panginoon na sabi nga ng kapitbahay po namin, yung si Karina, sabi niya, Ate, paalis ka na ba? Kasi sunod-sunod yung Jessing nagpapadala kasi nakikisuyo po ko sa Gcash niya na kinukuha yung blessing. So, na-share ko din po yung blessing sa kanya. So, sabi ko, hindi pa. Sabi ko, waiting pa lang po ko ng new contract, sabi ko gano'n. But parang sunod-sunod yung mo ate, sabi ko gano'n sa akin. Blessing ng Panginoon po yan, sabi ko, kasi yung kasamahan ko sa Saudi, alam niya pong wala na po kong trabaho, alam niyang ganito lang yung buhay namin na yun, tricycle si Brother Saldi. So sabi niya, Ate, be-bless kita kasi alam ko na kailangan mo to. So andun yung pagbigyan niya ng pangbayad sa kuryente, sa tubig, na na-amiss po ko dahil biglang nag-text, Ate, bigyan kita ng pang-support ako sa'yo habang naghihintay ka pa ng waiting ng pag-alis mo muli. Sabi niya gano'n. So salamat sa Lord dahil ang daming tao na nagagamit upang ang pagpapala ay rumagasa sa ating buhay. So, yun lamang pong aking mai-share na kung saan ay ang Lord lamang pong ating maitaas sa lahat ng tagumpay ng ating buhay. Sa Diyos pong papuri. Magandang gabi po sa inyong lahat, pati po yung mga kapatid natin na nasa online. Nagpapasalamat po ako at nagpupuri sa Panginoon katulad po nung naibahagi sa atin ni Ate Julie. Dadagdagan ko lang po yon kasi sobrang galak po sa kalooban ko na yun nga po, meron pong isang kaluluwa na tumanggap. At habang pong nag-uusap sila ni Ate Julie, nasa lababo ko, naggagawa po ako. Ang tanong niya po, bakit kaya mo bang itapon ang rebulto? Kasi parang dahil nakagis na natin yun, hindi ko yata kayang gawin yun kasi parang ang balik sa akin. Yun yung narinig ko sa kanya, kaya sinabi ko po sa kanya, Opo, bakit? Nagawa mo na ba yun? Sabi niya sa akin ganun. Opo, nung tumanggap si nanay, kasi dati may rebulto sa bahay dahil hindi niya pa tinatanggap si Kristo, kaya meron po kami at ginawa mo sa kanya? Ibinaon ko po. Alam po yun ni nanay kasi po, sabi kong ganon, utos ng Panginoon sa Exodus, nandun po ang na ako ang inyong Panginoon Diyos ay mapanibughuin at dapat po wala po tayong ibang Diyos na sasambahin. Kaya po, alam po namin na yun po yung isang bagay na makaka-please sa Panginoon dahil po alam na po namin ang katotohanan na bawal pong sumamba rito. Kaya po, ginawa ko po yun. Binaon ko po yung santo, tsaka po yung mga rosary. Sabi kong ganun sa kanya, hoy talaga, ganun po siya. Para po na-amaze siya. Kaya po, sa conversation po namin before po siya tumanggap, nung isinishare po ni Ate Julie at ako naman po nagbabatin at pagkatapos po nun, sinare ko rin po yung patotoo ko na kung paano po at kung gaano kabuti ang Lord sa buhay ko, sa lahat po ng pinagdaanan ko. Tas po na-amaze, talaga, ang galing no? Ang galing ng Diyos. The way po siyang manalita para pong hindi po siya Catholic, pero yung paniniwala niya po. Kaya po, salamat po sa Lord sa pagkakataong yon. Alam po namin na hindi po aksidente yon, na talaga pong dinala niya ron para po masharean po at makatanggap po yung si Ate Chona. At ito pong malaking bagay na to ang ipinagpapasalamat ko po sa paggamit niya po sa amin sa clinic. Kaya po, andalangin ko pa po maging sensitive enough po kami para po sa mga ganun tao na dadalin po ng Lord ay
ma-sharean po namin ng salita niya. Binabalik ko po ang papurit pa sa salamat sa Diyos. Good evening, Church. Isang mapagpala at mabiyayang araw po muli sa ating lahat. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kanyang kabutihan, kami po ay naka 1 month na ngayon dito sa Guam. And sa kanyang biyaya at kabutihan pa rin po kami ay sinusustain sa bawat araw. Bagamat ang init po rito ay kakaiba kesa sa init po dyan sa atin, kami po ay pinananatili niyang malusog at pinananatili niyang hindi magkasakit. Although may mga pagkakataon na nakakaramdam ng panghihina dahil sa sobrang init, still yung sustenance ng Panginoon ay aming nararanasan sa bawat araw. And isa pa sa thankful po ako sa Panginoon is yung nagdaang opening ng classes last week. Amin po itong nasaksihan at na-appreciate po namin ang kabutihan ng Panginoon. Bagamat ang mga kagamitan dito sa school ay sobrang mahal, bumili lamang po kami ng mangilan-ngilan just for Lucas. Dahil si Sophie po sa middle school, lahat po sila ng mga estudyante doon ay nabigyan ng libreng school supplies. Isa po itong pagpapala sa aming family. And bagamat material na bagay, pero hindi po talaga natin matatawaran o masusukat ang pagpapala ng Panginoon sa material man o maging sa pagpapakita niya ng kanyang provision sa bawat isa sa atin. And also, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon yung bagamat nakakatawa pero nakakabigay ng pagpapala sa aking buhay. Last Friday, last week, yung teacher po ni Lucas ay nag-ipit sa kanyang homework planner ng task or assignment or reminder na kung saan ang nakalagay po doon ay Spirit Week. Sa murang kaisipan po ni Lucas, pagkabasa niya nung word na Spirit Week, kanya pong kinonfront ang kanyang teacher. Ang sabi niya, "Hey, Mrs. Bartels, I am a Christian and I don't believe in spirit other than the Holy Spirit." So, sa unang tingin, aakalain nga natin na maaring ano bang espiritong tinutukoy ng teacher? Anong Spirit Week yun? Pero nung binasa ko po yung reminder for this week yon, actually, ito po pala ay nagsasaad ng encouraging yung mga bata to be one in spirit with the school. Sila po ay may mga theme na isusuot bawat araw. Like for example, today sila po ay mga naka-ABCs na kasuotan at bukas naman po sila ay magta-tie-dye ng mga damit. Unexplain ko po yun kay Lucas. Pero more than that, na-remind po ako ng Lord na kung saan sa murang isipan po ng aking anak, na-appreciate ko po ang mga turo sa kanya sa Sunday School, gayon din naman ang mga mumunting oras namin o pagkakataon namin sa aming devotion na mag-iina, kung saan yung akala mo hindi nakikinig yung bata sa'yo or even sa Sunday school teacher perhaps, pero nakatanim. And it only shows that God is the planter of the seeds of faith. And it reminds me that tunay na napakabuti ng Panginoon at tunay na hindi mawawalan ng kabuluhan ang pagpapakilala sa mga mumunting bata ng tungkol sa ating Panginoong Hesus. And isa pa po sa aking pinagpapasalamat is yung libre rin po ang school bus ni Lucas dito. Salamat sa Panginoon sa kanyang provision, sa kanyang pag-iingat, at sa kanyang patuloy na kabutihan sa aming family. And also, I would like to take this opportunity na humingi rin po ng paumanhin sa madalas na mga gawain na nagagampanan ko po na
hindi po on time. Pakisama po sa prayer na sa kabila po ng struggle ko sa oras ng paglilingkod, ako po ay nagpapasalamat sa pangunawa ng church, and at the same time, nagpapasalamat po ako sa kabutihan ng Panginoon dahil patuloy pa rin po niya akong inire-remind at patuloy pa rin niya po akong binibigyan ng opportunity na magamit sa mga gawain na para po sa akin ay hindi po ako deserve, pero patuloy pa rin po niyang ipinagpapatuloy. And maraming salamat, church, and salamat din po sa biyaya ng kagalingan, patuloy na kalakasan na ibinibigay niya kay nanay, na kung saan nagpa-check up si nanay last Tuesday of this week, and sabi ng doctor, Monday of this week, sabi ng doctor ay ganun pa rin, every 3 months pa rin siya magpapa-check up unless may bagong sugat. Yun po, maraming salamat, at gayon din po yung kalakasan na binigay niya sa aking mga kapatid, kung saan bagamat bihira kami makapag-usap nitong mga nakaraang linggo dahil nga po yung internet dito sa amin ay nagka-problem. Patuloy pa rin po nila akong binibigyan ng support sa pag-aayos din ng gamit ko na for pull out. And maraming salamat din po sa mga kapatiran na nananalangin para sa aming family. And yun din po, patuloy niyo pa rin po kami isama sa inyong prayer, ang adjustment namin po dito, lalong higit po talaga sa weather. Katulad po ngayon, ang lakas ng ulan, para pong may signal, parang may typhoon talaga. Wala lang hangin, pero super lakas ng ulan. Pero most likely by tomorrow yan, scorching heat ang araw. So, it only reminds us that, ang Panginoon ang kung sobrang init, minsan sa pangkaisipan nating bilang tao, isipin mo sobrang init tapos biglang uulan, pero dahil sobrang init, ang Diyos din ang nagbibigay ng kalamigan sa pamamagitan ng mga ulan. Yun po, maraming salamat, and ingat po kayo, and salamat po sa patuloy niyong pagpipray sa aming family. And yun po, salamat pong marami, and God bless, and we miss you all, church. Gandang gabi po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. So, nagulat po ako, 20 na pala yung estudyante namin. Okay, 19 dun kay Vilma. Isa lang sa akin. No, joke po. We thank the Lord kasi siya po nagpo-provide sa aming family. At una naging concern namin kung saan kami magka-classroom dahil nga yung una naming inuupahan ay meron ng nakaupa. I thank the Lord kasi yung unang inupahan namin ay open pa. So yun po ang naging way para po kami magkaroon ng face-to-face sa aming tutorial. So, tunay nga na ang Diyos, pinagalakit-lakit niya yung lahat ng bagay. Mag-aalala ka sa una, pero papalalahanan ka ng Panginoon na hindi ka dapat mag-alala dahil siya po ang may kontrol ng lahat ng bagay. Tayo po'y manalangin bago po tayo tumuhay sa salita ng Panginoon. Nakilang Diyos, dalangin ko po na patuloy niyo po kaming kausapin sa pamamagitan ng inyong salita. Kayo po ang siyang magturo sa amin ng mga bagay na dapat naming matutunan, mga katotohanan na dapat naming pamuhay. Nawa o Diyos, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita po ninyo, ay mas makilala po namin ang katangian ng Diyos, kung gaano siya katapat at kakapangyarihan, kabuti, punong-puno ng awa at biyaya. Buksan niyo po ang aming mga espiritual na mata at naway tulad ng 2 bulag na inyo pong pinagaling ay makita din namin, Panginoon, ang mga bagay na nakanilang nakita. Maraming salamat, O Diyos. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong gabi, ang ating tutunghayan sa salita ng Panginoon ay ang pagpapagaling ng Panginoong Jesus sa 2 bulag. At sa tuwing pinapangaral ko po about Jesus Christ healing a blind man, I always remember my classmate sa online preaching class nitong pandemic.
Ang pangalan niya is Kuya Remir. Siya po'y bumisita sa ating church dahil bibigay daw po siya sa akin ng Bible. Siya po si Kuya Remir. He became blind at the age of 30. 30 years old. Late na siya naging blind. So pinanganak siyang normal, pero meron siyang naging sakit sa mata na unti-unti siyang nabubulag. And after years na siya maging bulag, that's the time na tinawag siya ng Panginoon sa ministry. Ang kanyang ministry is mag-text sa mga bulag din. Ang tanong, paano siya nakakapag-text kung bulag siya at paano nababasa ng mga bulag yung text? Alam niyo po kung sa panahon ng smartphone, pwede na po yun mapangyari. Na yung text ay pwedeng basahin ng smartphone. Kaya po ang mga bulag, meron din pong cellphone. At pag sila po ay nag-text, alam po nila yung, I don't know merong application na para lang talaga sa mga bulag. Okay? So God called him in the ministry years after that unfortunate incident ng kanyang buhay. And God used his blindness, yung kanyang pagkabulag, to see who God is, and what God can do for him. Very ironic, yung kanyang pagkabulag ay ginamit ng Diyos upang makita niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. And since then, he never regretted ang pagiging bulag. Hindi niya pinagsisihan at hindi siya nagtampo sa Panginoon. In fact, he is always grateful. Sa mga estudyante po, mga kaklase ko po, siya po ang pinakamasayahin. At siya po yung tumatayong kuya po namin talaga doon sa klase. He is grateful because in his weakness, in his disability, God is exalted. Yun naman ang sabi ni Jesus Christ kay Paul. In your weakness, I am strong. In your weakness, I am exalted. Kaya hindi niya po pinagbigyan si Paul. When Paul was asking God 3 times, napagalingin siya sa kanyang sa kanyang mata. And God answered his prayer with a no. Hindi siya inoohan ng Diyos sa kanyang panalangin at sinabi ng Panginoon, sapat yung biyaya ko sa iyo. At habang bulag ka, mas lalo akong naitataas, kaya mananatili kang bulag. I will never forget the incident nung sa klase namin that I was really blessed dito sa life ni Kuya Remir. I remember one of our professors gave us many reading assignments, about 100 pages. And after you read that, you will make a reflection of 2,000 words. And everything will be submitted in just 2 days. So kung binigay siya, let's say Wednesday, so Friday kailangan nang i-submit yung reflection of 2,000 words at least, and you have to read 100 pages. And many of us complain, even I myself, because we saw the number of pages, we saw the number of words, and we saw the short number of days. But our blind classmate saw the opportunity to learn and express himself. Indeed, our blind classmates saw the clarity of what we were doing as Bible students. Compared to us with normal vision, with normal eyes, and most of us with 20/20 visions, we did not see the purpose of that assignment. That's why I entitled this message, What did the two blind men see? Or blind men see. What did the two blind men see? Ano yung nakita ng dalawang bulag? Wala silang makikita. No. Meron silang nakita. At yung nakita nila ay hindi nakita ng mga alagad at ng mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. We're going to read Matthew chapter 20, verse 29 to 34. At habang binabasa ko po ang kwento nito ng pagpapagaling ni Jesus sa dalawang bulag, natutunan ko na bago sila gumaling physically, gumaling muna sila spiritually. Bago nila nakita ang mukha ni Jesus Christ, nakita muna nila ang kabutihan at biyaya at awa at kapangyarihan ni Jesus Christ sa pagpapagaling.
Hindi naging hadlang yung kanilang kapansanan upang hindi nila makilala ang Panginoon. Bagamat sila'y bulag, sila pa yung nakakita ng kanilang matinding pangangailangang spiritual na tanging si Jesus lamang ang makatutugon at makapupuno nito. Basahin po natin ang Mateo 20, talatang 29 hanggang 34. Sabi po rito, nang paalis na sa Jericho si Jesus, take note, paalis na po siya sa Jericho. At ang mga tagasunod niya, 12 alagad kasama yung nanay ni James and John, na pag-aralan natin ng Wednesday, at ilang mga sumusunod sa Panginoon. So marami po sila. Sinundan sila ng napakaraming tao, samantala may 2 bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, paano yun? Nadinig ba nila yung paa ni Jesus na, ito yung paa ni Jesus? No. Mamaya may kita niyo yung ibang account na meron nagsasabi, si Jesus. Kaya alam nilang dumaraan si Jesus. Panginoon ang tawag nila kay Jesus. Hindi nila tinawag na guro o rabbi, mama, kundi Panginoon. Lord in English. Anak ni David, which is kasing kahulugan ng Mesiyas o tagapagligtas. Maawa po kayo sa amin. Pero sinaway sila ng mga tao at pinagsabihang manahimik. Parang istorbo ang tingin sa kanila. Shh! Maingay. Ngunit lalo pa nilang nilakasan ang kanilang pagsigaw. So ganun pala, no? Kapag mas lalo mong pinagsasabi, shh, kamaingay, mas lalo palang sumisigaw. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Tumigil si Jesus, tinawag sila. At tinanong, ano ang gusto niyong gawin ko sa iyo? Remember this question? Kanina niya ito tinanong in the previous verses. Sa nanay, anong gusto mong gawin ko? Gusto ko po sana na sabihin ninyo na itong 2 anak ko umupo sa inyong kaliwat kanan. But here is the same question. Anong gusto mong gawin ko sa iyo? That's a wonderful question. If God would ask you tonight, if, hypothetically, the Lord Jesus Christ will ask you, Lisa, anong gusto mong gawin ko sa iyo? What do you want me to do? Baby, what do you want me to do? That is a difficult question that will test your contentment and your desire of your heart. Maaring ilan sa atin sabihin, Lord, pwede po ba payamanin mo ko? Ito na lang kasi hindi ko na sasayangin itong pagkakataon na to. Or perhaps kung nakikita natin ang kailangan natin is yung sickness. Lord, pwede po ba na maalis na yung sakit ko? O kaya sakit ng aking mahal sa buhay? So this question will test what's really in your heart and what is important, what is essential for you. Now, tinanong sila, anong gusto niyong gawin ko sa inyo? Sumagot sila, Panginoon, gusto po naming makakita. Dahil nga sila ay bulag. Ito yung kanilang pangangailangan, matinding pangangailangan. Naawa si Jesus sa kanila, kaya hinipo o hinawakan niya ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod kay Jesus. Meron isang parallel text na matatagpuan naman sa Mark chapter 10. Gusto ko rin basahin natin to. Meron din sa Luke chapter 18. Babasahin din natin mamaya. And gusto kong isipin nyo, kung meron kayong napupuna na meron bang parang may kakaiba. Okay? Verse 46 ng Mark chapter 10. Same event. Magkapares na event po ito. Dumating sina Jesus sa Jericho. At nang paalis na siya roon, kasama ang mga tagasunod niya at marami pang iba, nadaanan nila ang kanina, bakit ito isa lang? Nasaan yung isa? Mamaya, tingnan natin kung saan nagpunta yung isa. Nadaanan nila ang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeus, na anak ni Timeus. Pagdating kay Mark, isa na lang ang sinabi ni Mark at may pangalan.
Ako naniniwala na dalawa pa rin po ito. Pero isa yung kilala doon ni Mark. Sure siya na yung isa doon ay si Bartimaeus na anak ni Timaeus. Hina-highlight lang ni Mark itong nag-iisang tao na to dahil ito yung kilala niya. O kung maaari yung makakabasa ng kanyang ng liham ay kilala kung sino si Bartimaeus. In case na gusto nilang i-check kung totoo ba na gumaling itong taong ito, they can check. Kasi kilala nila si Bartimaeus. Kaya pinangalanan niya ito. So marahil hindi kilala ni Mark kung sino yung isa, kaya yung si Bartimaeus lang yung kanyang kilala. Kaya ito lang yung kanyang isinulat. So again, there is no inconsistency. Okay? Hinighlight niya lang yung nag-iisang tao simply because he knew this person, his name, and who is his father. Nang marinig niyang dumadaan si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng marami na tumahimik, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, maawa po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at sinabi, tawagin niyo siya. Kaya tinawag nila si Bartimaeus at sinabi, lakasan mo ang loob mo, tumayo ka, dahil ipinapatawag ka ni Jesus. Itinapon ni Bartimaeus ang balabal niya at dali-daling lumapit kay Jesus. Tinanong siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Guro, gusto ko pong makakita. Sinabi ni Jesus sa kanya, umuwi ka na. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod siya kay Jesus sa daan. So hindi na siya umuwi. Okay? So again, hindi po yun inconsistent. Kay Matthew, dahil si Matthew po, ano pong kanyang profession? Tax collector. So si Matthew po ay very meticulous pagdating sa numero. Okay? So, kaya sinabi niya eksakto, dalawa yon. Now, pagdating kay Mark, hindi na importante sa kanya kung ilan. Basta importante sa kanya, meron siyang kilalang isang tao doon na si Bartimaeus. At pag kami nakabasa ng kanyang sulat, kilala din nila itong taong ito at pwede nilang mag-double check kung totoo bang gumaling si Bartimaeus o hindi. There is no inconsistency. Now, let's go to Luke chapter 18. Yeah, chapter 18. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, kanina paalis siya. Sa English translation, when they are going near Jericho. The other one, when they were leaving Jericho, paalis sila ng Jericho. Ito naman, papunta pa lang ng Jericho. Ano ba talaga? Unless there are two Jerichos. Nang paalis na sila ng Marulas, A. Papunta sila ng Marulas, B. Dalawa pong Jericho ang tinutukoy dito. Yung lumang Jericho at yung bagong Jericho. Kasi hindi po pwedeng itayo yung lumang Jericho. Kapag tinayo po nila yon ay mamamatay sila. Kaya nagtayo sila ng isang bagong Jericho na malapit din sa Jericho pero hindi buong Jericho. Yung malapit sa Jerusalem, ito po yung bagong Jericho. Kaya papunta sila ng bagong Jericho. Yun po yung sinasabi ni Lucas. May isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan. Ito, isang sinabi niya, pero hindi niya kilala kung sino. Okay? Marahil si Bartimaeus, among the two, or between the two, siya yung pinakamalakas ang sigaw kumpara doon sa isa na kasama ni Bartimaeus. Kaya si Bartimaeus ang nakilala, si Bartimaeus ang pinangalanan, at si Bartimaeus din ang maaaring dinidescribe dito ni Luke. Nang marinig niya ang maraming tao nagdaraan, nagtanong siya kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya, dumadaan si Jesus sa taga Nazareth. So kaya alam nila na dumadaan si Jesus Christ. So dito, dinitalye na may nagsasabi sa kanila. Sumigaw ang bulag, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga taong nasa unahan, pero lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at inutos sa dalhin sa kanya ang bulag. Nang makalapit ang bulag, tinanong niya ito, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Sumagot ang bulag, Panginoon, gusto ko pong makakita. Sinabi sa kanya ni Jesus, makakakita ka na. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Nakakita siya agad at sumunod kay Jesus na nagpupuri sa Diyos. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpuri rin sila sa Diyos.
So again, pag binasa po ninyo, makikita nyo po na parang merong hindi tama, parang inconsistent. No. The Bible is consistent, but our limited minds are not. Especially those people who are trying to discredit and destroy the dependability and inerrancy of the Bible. May mga atheists na ginagamit po ito para sabihin na ang salita ng Panginoon o yung Bible na ginagamit po natin is inconsistent, therefore, we are serving inconsistent God. The Bible says, the word of the Lord is perfect. Kapag perfect po siya, hindi po siya pwedeng magkaroon ng inconsistency. Isang inconsistency lang, hindi na po siya perfect, therefore, it's not the word of God. Again, it's just our mind. Yung ating kaisipan, especially yung mga taong na ang nais talaga ay discredit yung Bible. So, ibungad o i-highlight yung pagkakamali. No, there are no errors. But what we should highlight in this passage is that Jesus Christ made a miracle in the life of 2 blind men. Magkakaiba man ang perspective ni Matthew, magkaiba man ang perspective ni Mark at ni Luke, pero sa mga ilang maliliit na detalye, pero isang malaking katotohanan na kung bakit nakakita ang 2 bulag ay dahil sa kapangyarihan at awa ng Panginoong Hesus. Okay? Isa pang katotohanan na nakita natin dito, yung bulag po nagpakumbaba kaysa sa mga alagad. Kung babasahin niyo po yung chapter 18, 19, 20, anong discussion sa chapter 18? Kung inyong babasahin, I will read in Matthew chapter 18. Nang panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa lahat ng kabilang sakarian? Yun ang tanong nila sa chapter 18. Paano to sinagot ng Panginoon? Kumuha siya ng isang bata at sabi kung hindi kayo magpapakumbaba katulad ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian. So in chapter 18 pa lang, meron ng pride issue ang mga alagad. Kung sino yung pinakadakila. At ang sabi sa kanila ng Panginoon, kailangan kayo magpakumbaba kung nais yung maging dakila. Now, pagdating ng chapter 19, merong isang mayabang na binatang mayaman, nagsabi, nasunod ko na ang lahat ng kautusan. Ano pa ba ang kulang? Ibenta mo ang iyong ari-arian, ngunit hindi siya sumunod sa Panginoon. Patunay lamang na hindi niya kayang sundin ang buong kautusan. So, pinahiya siya ng Panginoon. Pagdating sa chapter 20, ano po ang ating natutunan? Sino ang dapat maupo sa kanan at sa kaliwa? At tag-away-away ang mga alagad nung nirequest ito ng nanay nila Santiago at Juan. So, yung pagiging dakila, laman ng puso't isipan ng mga alagad. Mula chapter 18, 19, at 20. Kahit na tinuro na sa kanila ng Panginoon. But these 2 blind men, wala po silang maipagmamayabang sa Panginoon dahil sila po ay bulag. So, mas nakita pa nila ang kababaang loob. Why? Kasi nagmakaawa sila sa Panginoon. Basahin natin yung verse. Balik tayo kapatid sa ating pinag-aaralang teksto. Verse 29. Sabi po dito, nang paalis na sa Jericho at ang mga tagasunod, sinundan sila ng napakaraming tao, samantalang may 2 bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan. Yung kanilang kapansanan, disability, ang naging daan upang magpakumbaba sila. Ganoon naman, no, sa atin. Minsan kailangan ka pang dumaan sa isang mahirap na sitwasyon bago mo matutunan magpakumbaba. Kailangan ka pang ibaba ng Panginoon bago mo matutunan na magpakumbaba. Kasi sa pagmamataas. Itong 2 bulag na ito ay nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumadaan sila, sumagaw sila, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin. Panginoon na nagpapakita na si Kristo o si Jesus ay Diyos. Anak ni David na nagpapakita na si Jesus ay tagapagligtas. Diyos at tagapagligtas na kayang magpagaling ng kanilang karamdaman. So unang bagay na nakita nitong 2 ito ay yung kanilang matinding pangangailangan kay Kristo. The 2 blind men saw their deepest need. What is their need? What is their deepest need? Is it their physical blindness? No.
Their deepest need is their spiritual blindness. That's why they call Jesus Lord. If they did not see their spiritual blindness, they will not address Jesus Christ as Lord. Perhaps they will call him Rabbi. But since they address the Lord Jesus Christ as Lord and the Son of David, it means that they are admitting that they cannot save themselves. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili at kailangan nila ng tagapagligtas sa pamamagitan nino? Ni Jesus. Pangalawang aspeto na lamang o pangalawang bagay na lamang, pangalawang pangangailangan na lamang yung kanilang physical na pagkabulag. Pero ang pangunahing pangangailangan po nila ay spiritual, ang kaligtasan. Tayo rin naman po, no, unless ma-recognize natin na kailangan natin ng Panginoon, hindi naman tayo lalapit sa Kanya. So ako, nakikita ko na blessing ang kakulangan. Blessing ang kahirapan. Blessing ang karamdaman. In a sense, doon tayo mas lumalapit sa Panginoon. Recently, sa aming buhay, kami ni Vilma, talagang nasaid po kami sa aming budget at meron pang mga ilang gastusin na dapat matugunan. And gano'n naman siguro, no? Kapag ka mag-asawa at kapag ka wala na gaanong pera, mabilis na yung pagtatalo. Mabilis na yung pagtatalo. Then we had disagreements about a certain expenses. Ako yung practical side. We need to plan. Hindi pwedeng bahala na si Lord. Dahil ayoko pong mapahiya at the same time, ayokong hindi magawa po yung gastusin na yon. And then si Mrs. sabi niya, kailangan magtiwala ka. Yes, nagtitiwala ako, pero ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So nagka-clash kami. I need to work. No, we have to show our faith. No, we believe. Meron din pong faith. Pero ang pinagdidiskusyonan namin, ano yung dapat gawin? Yes, we have both faith. What do we do? Sa kanya is wait. Sa akin, we move. We take first step. And then hindi kami nagkasundo. And she made an initiative. Matagal ko na napagtanto, pero pinaalala sa akin ng Panginoon na mas madiskarte si Mrs. kaysa sa akin. Nag-open siya ng promo. May promo pa pala sa tutorial. Okay? Naka-imbento siya. Talino. Okay? Matalino po talaga. Inaamin ko po yun, mas matalino siya sa akin. Kaya ako ang pinili niya. Hindi niya ako pinagpalit sa iba. A very smart decision. And then, ito po, nag-promo po siya. Instead of paying this monthly, you pay the whole year, we will less a certain amount. I think less 500. Less, I don't want to disclose kung magkano tutorial fee, no? Less 500 a month. I think that's it. Less 500 a month. No. Basta may less na lang po, okay? So, hindi ko alam yon na meron siyang promong ganon. Eh kung sabihin niya sa akin, sino kakagat dyan? Sabi niya, 5 students lang. Ba? Nag-demand pa. 5 lamang po ang bibigyan namin ng promo. Lo and behold, wala pang 1 hour, I think, yung promo. I don't know. Wala pang 1 hour na puno na yung promo. 5 students are willing to pay the whole year. And there are other 2 who would like to avail the promo, but my wife said, I'm so sorry. The list is already full. Sabi ko, tanggapin mo na rin. Sayang din yan. 2 bata, 1 taon. Well, I think nag-deposit din ata. I don't know kung natanggap din. Sometimes we worry too much. We forgot how God is so powerful
But very mysterious kung paano siya kikilos. Sa buhay na lang ng mga kapatid natin na hospital, hindi natin nakalain na bubuhay pa ba? Nakatubo na eh. Imposible na eh. Kailangan na ng transplant, ang hirap. Magkano babayaran sa ospital? Pero again and again, pinapahiya ako especially ng Panginoon that your faith is so little, that you are trying to understand me with your small brain, but you cannot understand me. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. I will surprise you with who I am. Pera pa lang yun, ah. Pera pa lang yun. How much more kung buhay na ang pinag-uusapan? How much more kung sa karamdaman na mahirap pagalingin at operasyon na napakadelikado ang pinag-uusapan natin? These two blind men saw that only Jesus Christ can fulfill their need. And only Jesus Christ na sa Kanya lamang makikita yung kanilang pangangailangan. That is our second point. Our second point is this. Only Jesus Christ is the answer to their needs. Ano sabi niya? Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Wala na silang ibang pinagtitiwalaan na makakapagpagaling ng kanilang karamdamang pisikal, kundi ang Panginoon. Wala rin silang ibang pinagtitiwalaan ng kanilang kaluluwa, kundi ang ating pong Panginoong Hesus. Gayun din po sa ating buhay. Ang doktor ay gagamitin, ang gamot ay gagamitin, ang trabaho ay gagamitin, pero hindi po sila yung pangunahing pinagtitiwalaan po natin. Ang pangunahing pinagtitiwalaan natin ay walang iba, kundi ang Panginoon. Kasi kung doktor ang pagtitiwalaan mo, sinong doktor yon na dapat mong pagtiwalaan? Sa napakaraming doktor dito sa Pilipinas, sinong doktor yon na nag-iisa na dapat mong pagkatiwalaan? Kung trabaho ang pagtitiwalaan natin, anong trabaho yon? At magkanong sahod nun? Anong nag-iisang trabaho na yun na dapat mong pagtiwalaan? Kung gamot, anong brand ng gamot na dapat mong pagtiwalaan? Napakarami. But, ang Diyos, ilan? Iisa lang. Iisa lang ang Diyos. Hindi ka malilito. Siya lang ang bukod tangi na mapagkakatiwalaan dahil hindi siya nagbabago, hindi siya nagkakamali, hindi siya nagkukulang. Napakabuti niya, maawain siya sa mga taong nakikita nila yung pangangailangan nila sa Panginoong Hesus. Again, ang una at ang huli at kaisa-isa actually na dapat nating lapitan sa lahat ng panahon, walang iba kundi ang Panginoon. Karunungan man yan, kalakasan man yan, katapangan, kahit yung resources, walang iba kundi ang Panginoon. Then lahat ng bagay ay gagamitin niya lamang bilang instrumento. The two blind men saw that Jesus Christ is the answer to their needs. Mas dadaigin pa tayo ng dalawang bulag na ito dahil tayo minsan marami tayong nakikita na posibleng solusyon sa ating problema. Marami tayong taong kaibigan na nakikita na mas mayaman o mayaman actually na pwede nating lapitan. Nakakalimutan natin tignan kung sino talaga yung taong yung makakatulong sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Kaya hindi mo pwedeng pagtiwalaan o isalig ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa mga tao. Kaya nga, di ba, ang sabi ni Apostle Paul, we live by faith and not by sight. Kasi oras na tumingin ka sa mga bagay na iyong nakikita, makakalimutan mong tignan yung Diyos na hindi mo nakikita na dapat mong pagtiwalaan. Kung sa panahon natin, to see is to believe, ang Biblia po, you have to believe in order for you to see. Dahil kung hindi ka mananampalataya, hindi mo makikita. Paano itong dalawang bulag nito
Nalaman nila ang patungkol sa Panginoon. Hindi nila nakita yung milagro na ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi nila nakita kung paano nabuhay si Jesus Christ dahil bulag po sila. Pero hindi sila bingi. At saan nagmumula ang pananampalataya? Sa bagay na nakikita o sa mensahe na naririnig? Ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. So mas mainam na bulag ka, huwag ka lang bingi. Upang marinig mo kung anong mensahe ng ating pong Panginoon. Mabalik tayo kay Remir. Siya po ang pinaka-attentive na estudyante. Pero wala po siyang nakikita. Dahil online class po yon, walang nagbabantay po sa amin. Minsan ako, habang nakikinig, maghuhugas ng pinggan. Magluluto. Off ko lang yung camera ko para di ako makita ng professor ko. Pero nakikinig naman ako. Pero, katotohanan, hindi 100%. Pero si Mir, wala siyang ibang kayang gawin kundi makinig dahil nga wala siyang paningin. So, buong atensyon niya, 3 oras na klase, naka-earphones lang siya at pinapakinggan ang bawat mensahe. Minsan nga, yung professor pa namin nagkamali, Remir, read slide number 1. Prof, are you sure you want me to read? I'm blind. Sabi yung ganun. Ay, o nga pala, bulag ka pala. Nakalimutan pa ng professor na bulag siya. Again, these 2 blind men saw that Jesus is the only answer to their needs. Basahin natin yung last verses. Tinanong sila ni Jesus, anong gusto niyong gawin ko sa inyo? Panginoon, gusto po naming makakita. Bago pa nila i-request na makakita sila, nakita na nila kung anong dapat nilang makita. Kaya tinawag nila si Jesus Christ na Lord and Son of David, have mercy on us. Naawa si Jesus sa kanila at hinipo niya ang kanilang mga mata, agad silang nakakita at nanood ng sine. Nanood ng basketball at sumunod. Sumunod sila. Ngayon alam nila kung saan nila pupunta ang Panginoon. Hindi na nila lulubayan. Marahil sila yung ginamit ng Panginoon sa mga ilang pangbulag upang makakita din sila. Hindi man physical, kundi spiritual. At si Remir, ang kanyang pangunahing ministeryo, ay turuang magbasa ng Bible ang mga bulag sa pamamagitan ng cellphone. Mag-text sa mga ilang pangbulag sa pamamagitan ng cellphone. Sa teknolohiya na meron tayo, biyaya ng Diyos sa kanila, marami siyang namiministeryo na bulag at nakakilala sa Panginoon. For our third point, these 2 blind men saw their new life in Christ. Their old life is just to sit at the street, na malimos, beg for help. But now they have a purpose. Pwede na silang lumakad kung saan lumalakad ang Panginoon at sundan ng Panginoon, mangaral ang salita ng Panginoon sa mga tao at patotohanan na dati kaming bulag, pero nakakita kami. Ikaw man, nakakakita ka man, pero bulag ka sa pananampalataya at dapat mong tanggapin ang Panginoong Yesus. Yung binagong buhay, yun yung magiging patotoo natin. Dahil hindi naman tayo ang nagbago sa ating sarili, kundi siya. Marahil ang testimonya ni Dr. Alisa, kanina na ibahagi niya, part yon ng mensahe ng pagbabahagi ng mabuting balita. Kahit gaano pa tayo kasama, kahit gaano pa kabulok, o kahit gaano kadilim ang ating nakaraan, hindi yon ang magiging daan upang hindi natin sabihin kung ano tayo dati. Dahil ang mahalaga kung ano tayo ngayon. Kaysa sabihin natin, alam mo, dati akong nagsisimba pero nakakilala ko sa Panginoon, ayoko na magsimba. Ang pangit naman na patotoo na yon. Yung madalim na nakaraan, wag mong ikahiya dahil sa liwanag na meron ka upang mahikayat mo ang sinuman na katulad mo na nasa madilim din na nakaraan. Ngunit kung hindi sila susunod sa Panginoon, masasabi ba natin tunay silang nakakita? Hindi. Pero dahil sumunod sila sa Panginoon,
tunay nga na nakakita sila bago pa man sila makakita physical. I hope this evening nakita po natin yung mga bagay na nais pakita ng Panginoon sa atin. Meron ka bang pangangailangan? Sino ba ang makakatugon ng pangangailangan mo? Kapag tinugon ba ng Panginoon yung pangangailangan mo, nagbabago ba yung attitude natin towards God? O babalik ulit tayo sa dati na parang walang nagbago? No. Every time that God answers our prayer and every time that God meets our need, especially our spiritual needs, laging kasabay nito yung pagbabago ng buhay natin. That's why we grow. Lumalago tayo sa pananampalataya. Ang mananampalataya na hindi lumalago sa pananampalataya, merong question na tanging siya at ang Diyos lamang makakasagot. Hindi natin kayang husgahan. Pero dapat visible sa atin yung paglago dahil nakikristo na tayo eh. Patay ka na sa kasalanan eh. Nakikristo ka na. Ang dapat nakikita sa iyong buhay, sino? Si Kristo. Ang sino mang nakikristo ay bago ng nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Pagkus lahat sa Kanya ay binago na. At kung paano si Kristo ay nabubuhay sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na aming Ama at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Isang malaking paalala sa amin na nakakakita with 2020 vision na mayroong tulong ng salamin upang mas malinaw pa, Panginoon, ang bagay naming makita. Reminder sa amin na dapat din namin tignan yung mga bagay na hindi kayang makita ng aming dalawang mata. Mga spiritual na bagay, mga pangako ng Diyos na dapat naming asahan kahit hindi pa napangyayari o hindi pa namin nakikita. Hayaan mo, O Diyos, sa gabing po ito na sa pamamagitan ng pananalangin po namin, sambitin namin kahit ang mga imposibleng kahilingan. Kahit hindi pa namin makita ang iyong katugunan, manampalataya po kami na kung ito ang inyong kalooban, ito po ay inyong gagawin sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, na katulad ng iyo pong sinabi, mapalad ang mga naniwala kahit hindi nila nakita. Dahil ito yung tunay na pananampalataya. Hindi sa bagay na nakita, kundi sa mensahe na kanilang narinig. At kami po'y kabilang po doon. Dahil hindi man namin nakita ang inyong resurrection, hindi man namin nakita ang inyong pagkapako sa cross, and yet we believe by faith that you died on the cross and rose from the dead after 3 days. And you wanted us to repent from our sins and believe that you are Lord, the Son of David, the Messiah, our Savior, who can meet our spiritual needs and all needs that we have. Maraming salamat po, O Diyos, sa gabing ito, sa pagbukas po ng aming mga matang espiritual. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ang gusto nyong gawin ng Panginoon sa buhay nyo ngayong gabi? Maging sa pagpapalang material or financial, nararapat lamang po na tayo ay manampalataya sa Panginoon. Sabi sa Colossus 3:24, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. So wala po tayong ibang pinaglilingkuran kundi ang mabuti, mayaman, at handang magbuhos ng pagpapala sa bawat isa na tunay na nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Sa oras po na ito, atin pong ihanda ang ating mga kaloob. Tinatawagan ko po ang mga tagalikom.
Tayo pa'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat Ama sa mensahe mo na napakinggan po namin. Tunay Panginoon na ang pananampalataya ay nagbubuhat sa inyong salita. Patuloy na manangan kami sa mga pangako ninyo, Panginoon. Maging sa mga pagpapalang material, manampalataya kami na ikaw ang Diyos na nagpo-provide ang aming mga pangangailangan. At sa pananampalatayang ito, turuan mo kami na maging mapagbigay din sa inyong gawain sa mga taong nangangailangan. Patuloy na gamitin namin ang aming pinansyal na pagpapala upang patuloy na maitaas ang inyong pangalan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat sa maliit na pagpapala na ito, sapagkat katulad ng sinabi niyo po sa inyong salita, ang sino mang mapagkakatiwalaan o tapat sa maliit na bagay ay tapat din sa tunay na kayamanan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras mo na ito, tayo po ay dadako sa ating panalangin, and may invite everyone na tayo po ay yumuko at tayo po ay tumulog sa Diyos. Purihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Purihin ang iyong kadakilaan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuting Diyos. Sa iyong kabutihang loob, Panginoon, ay nakikita namin na ang iyong kamay ay hindi magmamaliw at hindi magbabago kailanman, O Diyos, ang iyong mga salita. Tunay na pinagpala ang buhay ng iyong mga anak na nagtitiwala at nananangan sa iyo, O Diyos, at namumuhay sa kabanalan sa araw-araw. Sa oras na ito, Panginoon, we are lifting up to you, and remember, lifting up to you every prayers that we have. Remember our prayers, Panginoon. Kalugdan mo ito ng iyong pabor, Panginoon. Kami na iyong mga anak, Panginoon, ay nagsusumamo at lumalapit sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Sa mga panalangin po ng aming mga kapatid na until now they are still praying for healing sa kanilang karamdaman. Some of them ay recovering from the sickness that they have. Some of them, Panginoon, ay naging matagumpay, Panginoon, ang pagharap sa karamdaman at patuloy na hinihiling ng iyong pangunguna sa kanilang buhay. Katulad po ng aming Tatay Fred, we are praying for his health condition, Panginoon, na ay patuloy mo igawad sa kanya ang maganda at maayos na pangangatawan at maayos na kalusugan. That would make a way, Panginoon, na muli namin siyang makasama at patuloy namin siyang makasama sa mga gawain katulad ng pananambahan at mga gawaing mapapupurihan ka, O Diyos, sa kanyang buhay. Nalangin rin po namin sa iyo si Nanay Pressy. We are lifting up to you ang nanay po namin na ito. Samahan niyo po siya at patuloy na bigyan ng karunungan at kalakasan habang pinapangalagaan at sinusubaybayan niya, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay. We also lift up to you ang aming Dr. Lisa. Panginoon, maraming salamat sa opportunity na magamit mo, Panginoon, ang kanyang buhay para sa iyong kaluwalhatian, ang kanyang mga labi, Panginoon, upang maipahayag ang kagandahang loob mo na kanyang naranasan at kung paano ka kumikilos sa kanyang buhay. Na sa gitna man ng kanyang karamdaman,
before, Panginoon, ay Ikaw ang kanyang naging kalakasan at kagalingan. Ganun din po ang aming Kuya Deng. We are praying po. Patuloy niyo po siyang samahan at gabayan. And ganun din po ang aming Ate Lani. Lord, itong couple na ito ay tinataas ko po sa inyo palagi. Patuloy niyo pong gamitin ang buhay ng bawat isa sa kanila, O Diyos, bilang larawan ng iyong kabanalan at ng iyong kaluwalhatian. At every time that people will see their lives, Panginoon, sa kanilang mga nasasakupan, sa kanilang mga pinapangalagaan, ay patuloy na malulugdan, Panginoon, at makikita ang iyong kaluwalhatian sa kanilang mga buhay. Ingatan niyo po sila, hindi po tinatas ko po ang kanilang kalusugan po sa inyo. Lord, we are also praying sa ilan sa mga nanay po namin, katulad po ng aming nanay Filipa sa kanyang eye condition. We are praying na nawa, Panginoon, ay gumamit ka, O Diyos, ng mga taong o mga doktor, Panginoon, that would help na yung kanyang eye condition, lalo na yung kanyang cataract, would be healed and magamot ito, Panginoon, ayon sa kaparaan ng nais mong ipakita sa kanya, O Diyos. Dalahin ko rin po sa iyo si Nanay Seni Aguila, lalo na yung kanyang heart condition. Sometimes it causes na magkaroon siya ng high cholesterol at hypertension. Dalahin ko, O Diyos, na patuloy niyo pong hawakan ang pangangatawan at kalusugan po ng aming Nanay Seni. Nagtitiwala ko po siya sa inyo, O Diyos, that every day na kung saan ay ang kanyang buhay ay laging pinagtitiwala po namin sa iyo. Na anuman ang kanyang gagawin, Panginoon, we pray for your protection. We pray for your guidance, Panginoon, sa kanyang buhay. Ganon din po ang aming Nanay Seni Leander. Ang dalangin po namin ay maayos na kalusugan po para sa kanya. Ingatan niyo po siya, Panginoon. Ganon din po ang kanyang mga kasama sa tahanan. Patuloy mo pong gabayan, Panginoon, ang sambahayan po ng aming Nanay Seni. Lalong higit siya po, O Diyos. Patuloy niyo palakasin siya, Panginoon, sa araw-araw at bigyan ng maayos na pangangatawan. Dalangin rin po namin sa iyo si Ate Michelle Boricano at patuloy na itinatas po namin sa iyo yung kanyang thyroid condition. Nanawa, Panginoon, sa mga patuloy at tuloy-tuloy na gamutan na kanyang tinitake ay patuloy na magbing daan ito upang mas mapabilis ang pagpagaling niya, Panginoon, sa condition niya na ito. Dalangin rin po namin sa iyo ang daughter ni Ate Divine na si Shanter, yung kanyang cyst sa ovary niya, Panginoon, ay nawa mabigyang daan na ito ay mapagaling o masuri ng mga doktor at magkaroon ng karampatan na solusyon o gamutan, Panginoon, para sa karamdaman niya na ito o sa bahagi ng kanyang katawan na may problem, Panginoon, ay maigawan niyo po ang kagalingan para po sa kanya. Nalangin rin po namin sa iyo ang aming Kuya Gilbert Ilagan, O Diyos. Bigyan niyo rin po siya, Panginoon, ng kalakasan everyday sa kanyang mga gawain. At patuloy rin po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang kanyang paningin. Dalangin namin, Panginoon, na maranasan niyang muli, O Diyos, ang kaliwanagan ng kanyang paningin. At ito po ay hinihiling po namin sa iyo, O Diyos, na nawa na ang iyong kamay ay patuloy na ihipo mo, Panginoon, sa kanyang mga mata at mapanumbalik ang kanyang paningin at muli niyang maibalik ang kanyang mga gawain, Panginoon, lalo na sa pagbabasa ng iyong salita. Dalangin ko rin po sa iyo si Ate Geraldine Panlilio. We are praying po sa inyo po ang aming pong kapatid na ito na lubos na gumaling at makarecover sa mga previous na karanasan niya, lalo na sa kanyang karamdaman. Dalangin namin ang patuloy na pag-sustain mo, Panginoon, sa kanya physically at pag-sustain sa kanya, Panginoon, sa kanyang lahat ng pangangailangan. Lord, dalangin ko rin po sa iyo si Nanay Terry, yung continuous healing mo, Panginoon, sa kanyang paa
Dalayan ko rin po, Panginoon, na sa lahat ng pagsusuri na gagawin sa Kanya, every now and then, alam po namin na hindi rin po biro, Panginoon, ang financial, yung mga gastusin na Kanyang ginagamit, Panginoon. That's why we are lifting up to you, even yung Kanyang provision sa palagiang pagte-therapy o palagiang pagsusuri sa Kanya. Dalangin rin po namin at inaalala rin po namin ang mother po ng aming Pastor Eric Bolivar, praying na nawa ay gumaling siya mula sa kanyang karamdaman, sa kanyang breast cancer. We are lifting up to you. Into your name, Panginoon, sa pangalan po namin, Panginoong Jesus, we are giving all ang lahat ng kanyang pangailangan, most especially ang kanyang kagalingan. Lord, maraming salamat din po sa oras na ito because we saw how you move sa life ng aming Pastor Sam recently sa kanyang operasyon. Maraming salamat dahil patuloy at patuloy na ikaw po, Panginoon, ang naggagawad ng kagalingan sa kanya. Maraming salamat sa pag-guide mo sa mga kamay ng mga doktor who handled yung kanyang operation, sa mga nurses who watch him, Panginoon, na pinangalagaan siya nung time na siya ay nasa ICU. Maraming salamat din dahil tunay na nakikita po namin, Panginoon, kung paano ka katapat at kibuti, Panginoon, sa aming Pastor Sam. Maraming salamat at na ngayon ay nailipat siya o nakikita namin kung paano niyo po mas lalo pang pinapalakas ang kanyang katawan, O Diyos, mula sa operasyon at hanggang sa oras na ito ng kanyang pagre-recover. Lord, maraming salamat din dahil alam po namin na hindi niyo po pagkukulangin, Panginoon, ng kanyang pamilya, lalo na sa mga ilang pang kakulangan financially sa kanyang mga bayarin. Alam po namin that you will send people, kung saan ay makatutulong para ang mga gastusin na ito ay mapuno at malikom nila, Panginoon, yung halaga na kanilang kakailanganin pa. Lord, we are also lifting up to you si Nanay Tindeng. Continually we are praying for sustenance sa kanyang buhay, kalusugan, at maayos na pangangatawan, Panginoon. Gabayan niyo rin po siya at patuloy na pagkalooban ng kalakasan everyday. Lord, dalangin ko rin po sa iyo ang kapatid po ng aming Ate Edna Sanchez na si Ate Erlinda Pamintuan, Ate Emerita Moti at ang aming Kuya Roger. We pray na patuloy niyo po silang samahan sa period na ito ng kanilang karamdaman. We pray for healing and provision po sa kanilang mga pangangailangan. Ang aming pong Mami Julie, dalangin ko po na patuloy niyo po siyang palakasin at bigyan ng magandang kalusugan din, O Diyos. Lalo na sa kanyang mga gawain, gamitin niyo rin siya, Panginoon, kung paano niyo po siya ginagamit sa buhay ng mga taong dinadala mo po sa kanya to hear yung message na kanilang naranasan at narinig mula sa iyo, Panginoon. Yung pananampalataya na ito ay patuloy niyo pong palakasin din, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Na sa pananampalataya nila, Panginoon, ay maririnig mula sa kanilang mga labi, lalo na sa aming Mami Julie, ang iyong kabutihan at katapatan. Patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, at patuloy na samahan. Ganun din po, we are remembering ang kapatid po ng aming Dr. Lisa na si Kuya Froilan at ang kanyang 2 anak. Lord, we are continually praying for them. Ang iyong provision financially, lalo na sa mga ilang pang mga bagay na kinakailangan nilang bilhin mula sa recent accident. Palakasin niyo po sila, Panginoon, gamit ang mga gamot na ito na kanilang ititake. Lord, inaalala rin po namin sa iyo ang aming Nanay Aji. Lord, kung niyo pong loloobin ay ipanumbalik mo, O Diyos, yung kanyang maayos na alaala, O Diyos. Yung kanyang kaisipan ay may ipanumbalik sa normal nitong katayuan. Na darating ang araw, Panginoon, ay makikita namin siyang muli kasama namin, Panginoon, na nagpupuri at sumasamba sa iyo. Sa iyong mga kamay, pinagtitiwala po namin, Panginoon, ang
kanyang buhay at kalakasan at ang kanyang mga pangangailangan. Tinatas din po namin sa iyo si Nanay Emma. Maraming salamat dahil sa gitna man, Panginoon, ng mga karamdaman po ng aming mga nanay, katulad po ng aming Nanay Emma, yet yung kanyang heart, yung kanyang desire ay patuloy na nakikita namin, Panginoon, as an encouragement po para po sa amin, na kahit sa gitna ng karamdaman ay hindi ito mahahadlangan upang ikaw ay mapapurihan. Kaya patuloy niyo po siyang samahan, kanyang buong sambahayan, ingatan niyo po siya, Panginoon, patuloy na pagpalain ng kanyang buhay. Dalangin rin po namin sa iyo ang aming Kuya Sunny. Lord, we are praying na sa period ng kanyang karamdaman, ikaw ang kanyang maging kalakasan. Sa period ng kahinaan ng pangangatawan, ikaw, Panginoon, ang kanyang patuloy na sandigan, Panginoon. Dalangin ko po ang kagalingan at patuloy na kalakasan din po para sa aming Kuya Sunny. Dalangin ko rin po sa iyo ang sister-in-law ng aming ate Edna Sanchez na si Nina Sanchez. Patuloy niyo po siyang pagalingin sa kanyang karamdaman at yung mga gamot na kanyang tinitake ay maging instrumento upang matunaw at lumiit yung bahagi ng kanyang katawan na mayroong problem, lalo na yung may bukol na bahagi, O Diyos. Dalangin rin po namin ang kagalingan mula sa kanya. Ganun din po sa pamangkin po ng aming Nanay Presi na si Edelita David. We are praying na at patuloy na ipinapanalangin po namin siya sa inyo, O Diyos. Sa nawa mag-normalize yung kanyang hemoglobin count, Panginoon, at panumbalik sa normal ang lahat ng lahat sa kanya, O Diyos. Dalangin rin po namin sa iyo, Panginoon, ang aming Ate Moring. Dalangin po yung kanyang karamdaman na vertigo, Panginoon. Ganun din po ang aming Ate Josie Boricano. We pray na nawa patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang kagalingan sa iyong mga kamay, sa iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ay maigawad ang lubos na kagalingan para sa kanila. Ingatan niyo rin po, Panginoon, ang aming Nanay Rosie. Patuloy na itinataas po namin sa iyo kanyang kalakasan everyday at ang kanyang kalusugan. Maraming salamat, Panginoon. Again, we are lifting up to you all the prayers ng mga kapatid po namin, even yung mga kapatid namin abroad. Dalangin po namin na patuloy niyo po silang ingatan at gabayan. We also remember yung mga lingkod na tinawag to serve you in the ministry, aming mga pastor, ang aming mga leaders, ang bawat miyembro, ang bawat gawain, Panginoon, ay iyong pong pinagkatiwala po sa amin. Lord, samahan niyo po kami at patuloy na paalalahanan, Panginoon, ng aming pagkatawag. At patuloy na gamitin namin ang bawat oportunidad at bawat pagkakataon, Panginoon, ng paglago at lalong higit ng pagsunod sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinupuri ka namin dinadakila. Ito pong aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Yesus. Amen. Sige po, we could find yung partner po natin to share yung ating prayer requests, and after a few minutes tayo po ay mag-close in prayer.
Sige po, if we are done, tayo po yung tumayo. Sa mga hindi pa, you may continue praying. Let's have our closing prayer. Dakilang Diyos, maraming salamat po for allowing us to experience you more and more, Panginoon, sa time na ito. And reminding us that everything that we have, Panginoon, ay sa iyo nagmumula. Maraming salamat din sa pagpapaalala sa Panginoon na meron kaming malaking pangangailangan at ang pangangailangan na ito, ang tanging solusyon ay ikaw lamang, Panginoon. Lord, pinagtitiwalaan ka po namin sa mga susunod pa na araw ng aming mga buhay. Pinagtitiwala rin po namin sa iyo ang mga panalangin na aming idinulog ngayong gabi. Lord, samahan niyo rin po kami as we depart from this place at ingatan niyo po, Panginoon, ng mga kapatid namin na maglalakbay pa uwi ng kanilang mga tahanan. Ilangin po namin ang iyong guidance at pag-iingat po, Panginoon, para sa kanila. And may you bring us back, Panginoon, sa mga susunod pa na gawain, Panginoon, na kung saan ay magagamit mo upang mas lalo kaming lumago sa aming pananampalataya. Maraming salamat muli sa gabing ito. Binabalik po namin ang pinakamataas na puri at pagdakila sa pangalan po ng aming dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po.